Ay mula po sa aklat ng Filipos, bahagi po ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos sa chapter 3 verse 1. Filipos chapter 3 verse 1. Basahin po natin muna sa New King James Version. Sabi diyan, "Finally, my great friend, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe." At sa Tagalog, kung babasahin po natin sa Tagalog, ang sinasabi mo dito ay sa tapusan, mga kapatid ko, mga gala kayo sa Panginoon. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. At ang Panginoon Diyos na po ang nagdagdag ng kanyang pagbabala sa ating pong pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na Ama, meron po kaming kagalakan na lumalapit sa iyong panalapaanan sa umagang ito. At patuloy po namin na inaasam mo Diyos na maramdaman namin at maranasan namin ang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Patuloy niyo po kami samahan, patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan, kaunawaan, at katalinuhan ang gagaling po sa inyo. Continue to sanctify us and sanctify this place, Panginoon, at ikaw ang siyang tunay na maitataas at siyang tunay na mabigyan namin ng kaluwalhatian sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Isang malakas ng ating Panginoon Diyos para sa bawat isa sa atin sa umagang ito mula po sa kanyang mga salita is the joy of the gospel. Mahirap po ang buhay. Hello. I say amen. Sino po dito sa atin na magsasabi na mahirap ang buhay? Amen. So, wala siguro sa atin dito ang kumontra sa statement po na yan. Obvious na yan. Kahit tayo mga Kristiyano po ay hindi po exempted yan. Kaya nga, hindi natin sinasabi sa mga non-Christians, kapag tayo po ay nag-share ng gospel po sa kanila or sa mga kapatid natin na bago, na kapag kay Kristo ka na o nasa ating Panginoong Kristo ka na, giginhawa na ang buhay mo. Mawawala na ang mga problema mo. No, hanggat dito po tayo sa mundong ito, makakaranas na rin tayo ng paghihirap. Ngunit sa gitna man tayo ng kahirapan, umaapaw pa rin ang kagalakan sa ating mga puso. Ano si Amen? Glory to God. Yes, dito po sa pag-aralan po natin, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, mapapansin po natin na paulit-ulit na binabanggit po ni Apostol Paul ang alam ng mga Philippians sa sitwasyon po niya na siya po ay nakakulong habang sinusulat po niya ito. Ito po ay mababasa natin sa chapter 1 verse 7, verse 13 at sa verse 17. Gayon din ang sitwasyon niya na isulat niya ang Ephesians at Colossians. Nakabilang po siya hindi dahil sa kasalanan ginawa niya, kundi sabi niya dito po sa chapter 1 verse 13, ako ay nabilang po dahil sa pagsunod po kay Kristo. So mahirap ang buhay Kristiyano. Kahit gaano ka pa katapat sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo at pangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Kristo, walang exempted ito. O walang exempted ito ay itinalaga ng Diyos sa bawat isang Kristiyano. Katunayan, grace o gift o regalo po ang tawag ni Apostol Pablo sa ating Christian sufferings. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga taga-Filipos at para rin po sa bawat isa po sa atin. Ang sabi niyan po sa Filipos chapter 1 verse 29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang pagtiis din naman alang-alang sa Kanya. So ang pinag-usapan dito po ay hindi po tungkol sa hirap ng buhay natin araw-araw, tulad ng pagtaas ng bilihin, o pagkakasakit, o hirap ng pagpapaaral, o pagpapalaki sa mga anak, o conflicts ng mga mag-asawa na tulad din na nararanasan ng mga non-Christians. More specifically, ito po ay may kinalaman sa mga difficulties na
isang Kristiyano na direct result ng kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Tulad po ng pagkabilang po ni Paul, tulad ng persecutions na nararanasan ng mga Christians noon, tulad po ng hirap sa pag-heal sa mga false teachers, tulad din sa hindi magandang pagtrato sa inyo ng ibang tao dahil po sa pagiging Kristiyano mo. Kapag nangyari ang mga yan, kapag naharap po tayo sa mga ganyang sitwasyon, paano tayo karaniwang tumutugon? Paano po tayo tumutugon? To be honest, may mga panahon na nagreklamo po tayo kung kailan pa naman ako naging tapat sa pagbibigay at paglilingkod, tapos ganito pa ang nangyari. O kung pinili mong mag-resign sa trabaho dahil nakaka-apekto sa pagdalo mo sa Sunday worship, pwedeng maging anxious ka. Naku, paano na yung mga kailangang bayaran ng mga monthly bills? O nalulungkot o nawawalan siguro ng pag-asa. O kapag hirap na, baka hindi na maging motivated na magpatuloy sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Hindi pala sulit ang sumusunod. Hindi dapat yan ito ang maging responses ng mga taga-Philippian o yung mga Philippian Christians, at ganoon din naman, hindi rin naman dapat ito po ang magiging responses po natin sa mga sufferings na ating pong kinakaharap po sa ating mga buhay. Nabalitaan po nilang kalagayan ng Apostol Paul at nararanasan nilang hirap sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit hindi man ganun kagrabe po ng karanasan ni Apostol Pablo, sabi ni Paul sa kanila at sa atin din mga kapatid, dito po sa chapter 1 verse 28, sa anuman ay huwag kayong patakot sa inyong mga kaaway. At sa chapter 2 verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas. At sa chapter 2 verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan. At sa chapter 2 verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. At dito po sa chapter 4 verse 6, huwag kayong pabalisa sa anumang mga bagay. Can you say amen mga kapatid? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pabalisa. Amen. Gaano man kadami ang problema mo, gaano man kabigat yung mga dala-dala mo, gaano man kahirap ang mga pagsubok ng mga kinakaharap mo, huwag kang pabalisa. Dahil alam natin na sa lahat ng oras, kasama po natin ang Panginoon. Kaya si amen mga kapatid. Very straightforward yan. Yung mga talata na binasa po natin kanina, hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Kung yan ang mga hindi dapat na maaaring tugon po natin, ano ngayon ang dapat? Ano dapat? Rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Magalak ka. Ano ba ang sitwasyon natin sa buhay ngayon? Ano ba ang mga circumstances na meron po tayo? Magalak po tayo. Dahil alam natin, tapat ang Panginoong Diyos sa kanyang pangako sa bawat isa po sa atin na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo mapabayaan. Can you say amen? So, Apostol Pablo, yung hirap na pinagdaanan nila at ang hirap na pinagdaanan po natin. Alam din nila yung hirap na pinagdaanan ni Apostol Pablo. At nababasa din po naman natin yan kung gaano kahirap yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. So, hindi words na basta-basta lang bibigkasin na para ba sasabihan mo siya, hello Paul, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Because we know na hindi madali na maranasan ang kagalakan sa oras ng kahirapan. Can you see amen? Mahirap po na tayo po ay magkaroon o makaramdam ng galak kapag tayo po ay nasa gitna ng kahirapan. Kung yan ay wala si Kristo sa buhay mo. Kayo si amen? Pero kung ang Panginoon Hesus sa buhay mo, gaano man yan kabigat, gaano man yan kadaming mga problema, hindi kayang alisin ang mga kagalakan na nasa puso po natin. Kayo si amen mga kapatid. Palabangan po natin ang Panginoon. Mas natural sa ating
natin ang kalungkutan, kabalisahan, pag-alinlangan. Pero dapat makita natin na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoong Diyos na inuutos niya na magalak tayo dahil ito ang gusto niya para sa atin, na mararanasan po natin hindi pagkatapos ng mga kahirapan, kundi sa gitna mismo ng ating mga kahirapan. And it is not impossible for us to experience this kind of joy dahil sisiguraduhin ng ating Panginoong Diyos na yung gusto niya na gawin natin at maranasan natin ay magagawa po natin at mararanasan natin sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. In the gospel, hindi ito yung partnership na parang sa business. This is deeply personal. Sabi niya natin, personal. Kaya sabi niya sa kanila, dito po sa chapter 1 verse 7, I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. Tinawag niya sila, tinawag niya tayo na beloved, my brothers whom I love and look for my joy and crown. My beloved, according to chapter 4 verse 1. Partner talaga ang turing din ng mga taga-Pilipos kay Apostol Pablo. It was kind of you to share. According to chapter 4 verse 14, ganito rin dapat ang atin pong magiging turing sa bawat isa po sa atin na mga magkakapatid dito po sa loob ng ating church. Can you see amen mga kapatid? Hindi lang basta mga magkakapatid, kundi partner. Hindi yung partner in crimes, kundi partner for the gospel. Can you see amen mga kapatid? Na tayong lahat po ay merong kasigasigan at merong katatagan kahit gaano pa kadami ng mga persecutions, gaano man kahirap ang mga circumstances na meron po tayo po ay nagkakaisa, tayo po ay nagtutulungan, tayo po ay nagmamahalan, at tayo po ay merong kagalangan at patuloy na ipapalita. Agad, tinawag nila na my beloved. Amen? Tayong lahat dito, dapat ganoon din po yung turing po natin sa bawat isa ng pamahalan. Kaya meron silang special place sa puso ni Apostol Pablo. Merong special band. At ganoon din naman dapat tayo dito po sa loob ng church. Meron po tayong special na banding sa bawat isa't isa. Sabi dito sa chapter 4 verse 15, and you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Kaya nakikita po natin kung paano pinahalagahan ng mga taga Macedonian Church, si Apostol Pablo, na sa kahirapan, sa panahon na naghihirap si Apostol Pablo, sila po ang laging sumusuporta kay Apostol Pablo. Ganon din dapat mga kapatid, meron po tayong pagsuporta po sa gawain ng Panginoon dito po sa lugar po natin sa Santa Candelaria. Amen mga kapatid. At nais ko po pasalamatan ang lahat po natin ng mga workers na masisipag na kasama natin, na bumayo, kasama namin, na patuloy na pagkalat ng salita ng ating Panginoong Diyos at nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao dito po sa lugar ng Santa Candelaria. At ganoon din sa mga, kahit hindi natin nakasama kahapon, kundi nagparating ng kanilang mga tulong. Amen ba mga kapatid? Palapakan po natin sa Panginoon. Ang bawat kapatid sa atin, patuloy ka na merong pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Now, bakit mahalaga na ipaalala ito ni Pablo sa atin? Itong partnership in the gospel, ano ang kinalaman nito sa joy ng mga taga-Pilipos? Ano po ang kinalaman nito sa joy natin? Kasi kung nakapokus sila
sa kalagayan po ni Pablo, maaaring ma-overwhelm sila ng sorrow. Pero kung alam nila kung paano ginagamit ng Diyos yung mga suffering ni Paul to advance the gospel, magiging masaya sila kung yung gospel din na yun ang mahalaga sa kanila na higit sa lahat. Ibig sabihin mga kapatid, maging sa atin din, kapag meron po tayo mga problema at mga pagsubok sa buhay, kung hindi po tayo nakapokus sa mga problema po natin, hindi po tayo ma-overwhelm ng sorrow din. Kaya sige mga kapatid, kung hindi tayo nakapokus sa mga circumstances na meron tayo, kundi nakapokus lang tayo sa ating Panginoong Diyos, alam natin na merong purpose ang Panginoon kung bakit binibigyan niya tayo ng mga pagsubok na ito sa ating mga buhay. Kaya si Amen mga kapatid. At hindi po tayo dapat malulungkot, hindi po tayo dapat makadama ng paghihirap kung ang itong mga pagsubok na ito na ating naranasan ay magiging isang magandang testimonya natin kung gaano ka tapat, kung gaano ka buti, kung gaano ka makapangyarihan, at kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoong Diyos. Kaya si Amen. Palamakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya sabi ni Paul, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong na malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Gusto kong malaman ninyo yan. Sabi ni Apostol Paul, hindi nahadlangan ng pagkukulong ko ang cause of the gospel. Hindi mahadlangan ng anumang mga problema, hindi mahadlangan ng anumang mga pagsubok, at hindi magagandang pangyayari sa buhay po natin ang cause ng gospel. Kayo si Amen mga kapatid. Marami pa nga ang na-inspire at mas naging matapang sa preaching of the gospel dahil po sa nangyari po sa kanya. Yung iba siyempre motivated by love. Sabi niya natin by love. Pero meron din iba na hindi maganda ang motibo. Pero para kay Apostol Pablo, basta ang pinakamahalaga ay ang maipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Amen? Wala tayong pakialam kung anong motibo ng iba. Meron kasi iba na mga nangangaral na iba yung motibo nila for their own sake, para sa kanilang sariling kapakanan. Pero sabi ni Apostol Pablo, wala akong pakialam kung ano ang motibo nila. Ang mahalaga dito na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kung sa gospel at sa mission na maipangaral ang mabuting balita ni Kristo, nakakabit ang kagalakan po natin, then we have a lot of reasons to rejoice kahit na mahirap ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kayo si Amen mga kapatid. Gusto ko malaman niyo yan. Sabi ni Apostol Paul, in our sufferings, advance the gospel. Then we must embrace that calling. Huwag nating lalayuan. Huwag nating iiwasan. If sufferings for Christ maximizes our joy in Christ, then we must embrace suffering as part of our calling. Kaya sinabi ng Apostol Paul sa kanila, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyo mamuhay na nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. According to chapter 1 verse 27. Yan ba ang layunin po natin sa buhay po natin? Hello, nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hindi yung magpayaman, hindi yung magpasikat, hindi yung maging komportable ang buhay, kundi maging worthy of the gospel of Christ. Palapakan po natin ang Panginoon. Lord God, yan din dapat ang basis ng unity po natin dito sa church. Sabi dyan sa verse 27, nanindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya ng magandang balita o sa magandang balita. Kung confirmation ng salvation natin itong sufferings na dinaranas po natin according to verse 28, hindi ba magdudulot yun ng kagalakan sa puso po natin? Ano si Amen mga kapatid? Ano bang sufferings yun kung talagang ikaw talaga ay ligtas na? Hindi yun makaka-apekto sa kagalakan na meron po tayo sa ating Panginoon. Glory to God.
kung ang mga paghihirap natin alang-alang sa ating Panginoon Kristo, according to verse 29, ay kaloob o regalo na galing sa Diyos, hindi ba dapat na masaya tayong ipagpasalamat anumang nangyayari sa buhay po natin? Ano si Amen, mga kapatid? Suffering is a blessing. Sabi mo, suffering is a blessing. Kung yung suffering na yun ay for the sake of the gospel. Basta yung suffering mo, hindi lang resulta ng ginawa mong kasalanan. But kung ang suffering mo for the sake of the gospel, it is a blessing. Sabi niya natin, blessing. No amount of suffering can rob us of our joy. Kung yung joy na yon ay nakikita o nakatali sa gospel at sa relasyon natin sa bawat isa as partners in the gospel. Pangalawa, mga kapatid, sa tatlong aspito nitong kagalakang nakatali sa gospel. Pangalawa, our hope of future glory. Our hope of future glory. Yung pangalawa,